Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, "May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit gayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes at tayo'y nasa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Mahalaga po na pakinggan natin ang panawagan na tayo ay maghanda, dahil mahirap po na kung kailan tapos na, doon lang tayo matatauhan. Sabi nga po ng ating mga kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Magsisi ka man, huli na. Kaya nga sa kwento ng ating pong Ebanghelyo ngayon, kwento ng isang mayaman at isang mahirap sa katauhan ni Lazaro na may sakit, na may sugat. No? Sabi nga, tadtad ng sugat. Pero ito po ay pahiwatig pa rin, no, na patungkol kay Kristo, na makikita at matutunghayan natin sa Biyernes Santo na siya ay tadtad ng sugat at wala isa man sa mga may kapangyarihan noon ang nagligtas o kaya nagdesisyon na tulungan. Pero sa katauhan nga nito ni Lazaro, na kumakatawan din sa maraming mga naghihirap,
na patuloy pa rin naghihirap dahil sa mga pagiging makasarili ng mga taong gustong yumaman ng yumaman. Pero tandaan natin mabuti ha, hindi masama maging mayaman. Hindi rin naman maswerteng maging mahirap. Kaya nga sa katayuan, mayaman man o mahirap, lahat mamamatay. At pag hinarap natin ang kamatayan, doon din natin makukuha, maririnig ang hatol kung saan tayo mananatili ng talagang habang buhay. Yung mayaman, kaya napunta sa impyerno dahil, sabi nga po dito, no, siya ay nagpasasa. Ibig sabihin, no, sa nagpasasa, naging sarili lang ang inisip, sarili lang ang pinakain, na gayong binigyan ng pagkakataon, ng opportunity, no, na makatulong. Kaya nga nandoon si Lazaro, pero wala siyang ginawa, kundi nagpasasa. Kaya kung sino man, no, na sana kung kayo po, no, kung tayo man bigyan ng pagkakataong yumaman, bagamat sa standard ng tao, kahit mayaman na, hindi pa rin niya makitang mayaman na siya. Kahit nga may bilyong-bilyong maleta na, di ba? Hindi pa rin makontento. Kulang pa rin ang kulang. Pero kung mabigyan tayo ng pagkakataon maging mayaman, sana wag nating hayaang baguhin tayo nito tungo sa isang pangit na pag-uugali. Kundi tandaan natin na ang kayamanang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay para tayo maging daluyan ng biyaya at makatulong dahil ito naman ang magiging susi natin tungo doon sa langit. Kaya nga, sikapin natin maging mabuti at makagawa ng kabutihan sa ating kapwa sa mga natatanggap nating mga grasya o biyaya. Sa mga katulad naman ni Lazaro, magtiis. No? Kaya siya napunta sa langit dahil sa kanyang pagtitiis. Hindi dahilan na ikaw ay mahirap, kaya gagawa ka na lang ng masama, gagawa ka ng kasalanan, magnanakaw, papatay, magtitinda ng droga. Hindi dahilan ang pagiging mahirap para mag-ugaling mahirap. Hindi dahilan ang pagiging mahirap para na gumawa tayo ng masama sa ating kapwa. Sinabi, magtiis o pagtiisan natin dahil may ginhawa rin namang naghihintay sa mga taong marunong magtiis at lalong-lalo na kumakapit lagi sa Diyos. Sabi nga po sa unang pagbasa, no, parurusahan ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Kaya nawa, no, mayaman ka man o mahirap, manatili tayong tapat at kumakapit sa Panginoon. Amen.